Rumaragas ang pagpapala po sa ating lahat. Para sa ating pangaraw-araw ng talata, tayo ngayon ay nasa Exodus Kapitulo 34, sa versikulo 29 hanggang versikulo 35. Mula sa bundok ng Sinai, bumaba si Moses dala ang dalawang tapyas ng batong kinasusulatan ng mga utos. Hindi niya namalayan na dahil sa pag-uusap niya kay Yahweh ay ningning pala ang kanyang muka. Nang makita ito ni Aaron at ng mga Israelita, natakot silang lumapit. Kaya tinawag sila ni Moses. Lumapit naman si Aaron at ang mga leader ng Israel at sila'y nag-usap. Pagkaraan noon, lumapit sa kanila ang lahat ng Israelita. At sinabi sa kanila ni Moses ang mga utos na ibinigay sa kanya ni Yahweh. Nang sila'y mag-usap sa bundok ng Sinai, pagkasabi nito'y tinakpan niya ang kanyang muka. Tuwing papasok si Moses sa tabernakulo upang makipag-usap kay Yahweh, inalis niya ang takip ng kanyang muka. Paglabas, sinabi niya sa mga tao kung ano ang iniuutos ni Yahweh. At makikita na naman nila na nagniningning ang kanyang muka. Sa gayon, tatakpan niya uli ito hanggang sa muli niyang pakipag-usap kay Yahweh. So, ang passage ito ay patungkol doon sa nangyari kay Moses. So, dahil sa frequent na pakipag-usap ni Moses kay Yahweh or kay Lord, yun na nga na nagningning na yung kanyang muka. So kumbaga, naging na siyang takapagdala ng presensya ng Diyos. Kumbaga, nagre-reflect na yung mukha niya ng God's glory. Kaya, nasisilaw yung mga Israelites at hindi siya kayang tingnan ng harap-harapan. So, si Moses gumawa ng paraan. So, tinakpan niya ang kanyang muka. At syempre, kahit papano, naririnig pa rin ng mga Israelites yung boses niya. So, nakapag-usap pa rin sila. So, dito sa passage ito, makikita natin dito yung yun na nga, yung epekto ng frequent na yung intimacy ni Moses kay Lord. Na hindi niya namalayan na yung mukha niya pala ay nagningning na. So, mapapansin din natin dito na si Moses gumawa ng paraan kasi napansin niya na nahihirapan yung mga Israelites na kausapin siya. Kasi nga, super liwanag ng kanyang muka. Kumbaga, masisilaw sila or pwedeng mabulag sila sa sobrang liwanag ng kanyang muka. So, si Moses gumawa ng paraan. So, sa mga leader, tularan nyo si Moses, gumagawa ng paraan para makausap niya ang kanyang mga co-leaders o yung mga elder ng mga Israelites na nagmamanage sa bansang Israel. So, yun. So, si Moses gumawa ng paraan. So, kasi ganyan ang totoong leader. Ang totoong leader, effective communicator. So, kapag kausap ni Moses si Lord, inaalis niya yung kanyang takip sa muka o yung veil o yung veil. So, pero kapag harap niya yung mga Israelites, aware naman siya na nasisilaw sa mukha niya, so tinatakpan niya ang mukha niya. So, para-paraan si Moses. So, strategy niya yun para maging effective communicator siya. At least naririnig pa rin ng mga Israelites kung ano ba talaga ang pinag-uutos ni Lord sa pamamagitan ng boses niya. So, lesson learned. Kapag talagang leader ka, kailangan mong gawin para yung flow of communication, yung flow of command o yung chain of command ay hindi napuputol. So, from the Lord, magiging messenger si Moses at si Moses, sasabi niya naman dun sa mga fellow Israelites niya na leader ng mga 12 tribes. Kasi baga, 12 tribes yung mga Israelites. So, kada tribo may leader. At yung mga leader na yun ang kinakausap ni Moses para ma-manage yung bansang Israel. So, kung may command si Lord, i-relay or i-send or sasabihin ni Moses doon sa mga leader na yaon kung ano yung pinapasabi ni Lord. At yung mga leader naman na yun, sasabihin na naman nila doon sa mga kapwa nila leader na nandoon sa kada tribo naman.
Kasi nung mga panahon na yon, ang bansang Israel ay nahati pa doon sa 12 tribes. At yung 12 tribes na yon, meron yun mga leader. At yun ang kinakausap ni Moses. Para makasunod ang buong bansa. So, ang tawag po doon ay chain of command. So, kapag leader ka, kailangan mong gumawa ng paraan para wag maputol ang chain of command. Okay? Kasi, tandaan natin na ministry is a war. Serving the Lord is a war. At pag naputol ang chain of command, panalo si Satanas. So, pag ayaw nyo manalo si Satanas, ayusin ang chain of command. Okay? Okay.